Hello mga friends! Maglilinis ako ngayon. Samahan niyo ako mga friends sa aking paglilinis dito sa second floor. Narentahan namin to mga friends. At ito yung view. Share ko sa inyo mga friends. So ito yung bintana dito sa second floor. Ito yung grills. So ayan yung mga kapitbahay. Yan mga friends. Nilagyan ng trapal at nilagyan ko nito para hindi pumasok yung ulan. Nung nakaraang buwan kasi, bumagyo. So, nilagyan ko ng takip yung bintana. Sobrang lakas kasi ng hangin at yung ulan pumapasok. Malakas yung hangin nung bumagyo dito sa Pilipinas mga friends. So, ayan yung kapitbahay. Naka-grills. At nilagyan ng lock. Nilagyan ko ng padlock para hindi mapasok. Nakalock na talaga to dati. Pero pag gustong lumabas, pwede rin dito dumaan. So ito yung fire exit sa second floor. So umaambon ngayon mga friends. Martes ng umaga. Umaambon. So ito yung room dito sa second floor. Maliit lang siya mga friends. So maglilinis ako, magwawalis ako mga friends. So ayan yung mga gamit ng aking anak. Yung pintuan niya dito mga friends, ano siya? Glass. Glass yung pintuan. So maliit lang na kwarto to mga friends. Ganito lang siya. Ayan. Tapos hanggang dyan. So ito yung pintuan. Hindi na tayo papasok sa loob kasi maraming kalat. Hindi pa nalinisan. So maglilinis ako. Ito yung loob niya mga friends. Ayan. Silip lang ng slide. Dahil makalat pa ang kwarto dito. So, ayan yung wallpaper niya. Hello Kitty. Maliit lang mga friends ang kwarto dito sa taas. Isang kwarto lang. So, magwawalis ako dito sa second floor. Linis tayo mga friends. Maglilinis ako dahil makalat. Maraming alikabok. Pati dito sa bubong, daming alikabok. Matagal na kasi ito mga friends, hindi na sana nangyari. Dami ng alikabok. Tanggal ako ng mga alikabok. Yung panganay na alikabok ang tatanggalin ko. Bukas naman yung iba. Maliit lang ang space dito sa taas at sa baba na tayo mga friends. So ito yung hagdan dito mga friends, nakakatakot dahil ang liit ng apakan. Kailangan mo talagang mag-ingat dito mga friends kapag bumaba ka. Dahil ang apakan niya maliit at tirik pa ito mga friends. Tirik ng slide. Tapos dito sa baba, ibang ano rin. Ibang style din yung ano niya. Yung hagdan. Yung alam niyo yung hagdan na paikot. Ayun o, yung hawakan niya. So, ayan yung hagdan niya dyan sa baba. So, hindi sila pareho. Hindi kagaya nito. Iba. So, kailangan talagang mag-ingat kapag bumaba. Ingat talaga kasi maliit lang yung apakan. At hindi magkapareho. So, kailangan tingnan talaga. Dahan-dahan lang sa pagbaba para hindi malaglag.
So yun mga friends, nirentahan lang kasi namin to, 3,500 ang monthly. Dahil dito nag-aaral yung mga anak ko sa tropical. So dito kami nakahanap ng bahay na marentahan muna pansamantala. So, ayan yung hagdan. So itutur ko kayo mga friends. Madilim lang doon sa baba. Ingat lang talaga sa pagbaba dahil iba na naman yung maapakan natin. So, ayan. Ayan mga friends. Iba na naman yung. So, pagdating dito, so dun sa taas, ito. 1, 2, 3, 4. Pagdating dito sa panlimang apakan, ganito na siya. Yan. Makita nyo, ganyan na yung ano niya. Ganito na yung style sa hagdan. So, madilim dito sa baba dahil pinatay ko yung ilaw. So, ganyan yung style ng hagdan. At dito naman yung lababo. At dito yung CR. So, yan yung space dyan sa bandang likod. At dito naman na side, yung lamisa, yung aming mga pinggan, aming lagayan ng bigas, tubig, at yung binili kong kala na bago. Ayan yung binili kong kala na bago dahil yung gamit ko dati ay kinuha nila. At dito naman yung misa na makalat. Ayan, may rice cooker dyan. May salamin. So, yan yung misa na nakuha din ng anak ko sa mga gamit ko dati. At ito. Ito yung nakuha din ng anak ko. At yan yung orasan na bagong bili ko. So, itong freezer na to, remembrance ko to sa pera na nakuha ko sa uwa. Yan yung binili ko. So, yun mga friends, ang aming munting bahay dito sa Tropical Village na aming nirintahan. Dito naman sa labas, yan, may payong tayo dyan. Yung washing machine, so nakalagay dyan. Mayroong mga karton dito dahil gagawa ng project yung anak ko. So may sinampay pa tayo dyan. Hindi pa natanggal. At dito banda, may santo. So, hindi sa amin yan. Hindi kami nagpagawa niyan. Yung may-ari ng bahay. So, yun ang kabuuan na view or space ng aming bahay na nirentahan. So, dito naman na side yung aming electric fan. Bumili ako ng electric fan dahil sobrang init dito. Kulog kasi walang hangin. So, una-una kong binili is yan dun sa Sunnybrook. Dahil sobrang init dito, walang hangin na makapasok. May bintana naman dito sa labas. So, ayan yung bintana dyan sa labas. Siniraduhan ko ng kunti dahil siya, kasi yung daanan. So, nakasarado lang siya ng konti. Or nakabukas lang pala ng konti. So, konti lang yung binuksan ko dahil daanan nga siya at grills lang. So, nilagyan ko naman siya ng screen. So, yun, binuksan ko ng konti para kahit pa paano may hangin dito sa loob na pumasok. So, yun mga friends, ang aming nirintahan na bahay. Yung naman dito is yung switch, yung para sa ilaw. So, bumili din ako ng ilaw mga friends na malaki. So, yun mga friends, nagkaganyan yan dahil sa ulan. Umulan kasi at may tagas yung bubong kaya nagkaganyan yan. So, bumili ako ng ilaw na malaki kasi maliit yung ilaw dito dati at madilim siya. So, bumili ako ng ilaw na malaki para maliwanag. So, yun lang mga friends, ang aking
may share sa inyo for today's video. Maraming salamat sa inyong support at panonood. God bless ating lahat. Before ko i-end ang video na to mga friends, sasagutin ko muna ang tanong sa akin ng ating kababayan na si Mary Grace. Shout out sa iyo. Nag-comment siya sa previous ko na video. Tinatanong niya kung may day off ba sa Bahrain. Dahil gusto niya raw mag-Bahrain dahil naka-experience na siya sa Saudi. Totoo raw na mahigpit sa Saudi, nakakatroma raw yung mga amo. So yun ang sinabi ni Kabayan Mary Grace sa previous ko na video. Yun yung comment niya. So ang sagot ko sa iyo Kabayan, based lang sa experience ko nung nasa Bahrain ako nagtrabaho, wala akong day off sa Bahrain. Nakakalabas lang ako kapag magpadala ako ng pera. Mabilisan lang. Hindi talaga siya masasabi na or matatawag na day off dahil ilang oras lang ako makalabas. Malapit lang kasi yung mall kung saan ako nagpapadala ng pera, malapit lang sa bahay ng employer ko. So nilalakad ko lang, magpaalam lang ako sa amo ko or di kaya isasama ko yung alaga ko at magpadala ako ng pera. So yun ang experience ko nung nasa Bahrain ako. Walang day off. Wala akong day off nung nasa Bahrain ako nagtrabaho. Nakadepende kasi yan sa employer. Kahit may nakasulat sa kontrata na may day off ang isang kasambahay once a week, hindi nasusunod yan. Dahil pagdating natin sa ibang bansa, ang amo na yung masusunod. Kumbaga, hawak nila tayo sa leeg. Yung nakasulat sa kontrata, hindi lahat ng amo sumusunod sa nakasulat sa kontrata. Ang na-experience ko nung nasa Bahrain ako nagtrabaho, hindi ako nabigyan ng day off. Wala akong day off. Magpapaalam lang ako na magpadala ako ng pera kapag sahod ko na. So yun, pumapayag yung aking employer. Mabilisan lang din, mga ilang oras lang. So yun ang experience ko at ang sagot ko sa comment mo Kabayan. So idagdag ko lang, totoo talaga yung sinabi mo na mahigpit sa Saudi. Iba kasi ang mga ugali ng taga Saudiya kaysa Bahraini. So iba yung ugali nila. Mahigpit talaga sila. So may mga amo na hindi talaga pumapayag na mag-day off ang isang kasambahay. May mga amo din sa Saudi na pumapayag. Kumbaga open-minded na sila, pinapayagan nila na makalabas yung isang kasambahay once a week. Kadalasan every Friday dahil wala kasing pasok niyan sa Middle East. Ang mga amo niya nasa bahay lang or gumagala lang sila dahil walang pasok. So yun ang mga na-experience ko. Galing din ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Wala rin akong day off doon. Di talaga pumapayag yung amo ko na mag-day off ako. At yung pagpadala ko naman ng pera, ang gamit ko is TCP to GCash. Doon na kasi sinesend ng amo ko yung sahod ko sa STC Pay. Yun ang gamit ko sa Saudi Arabia. Hindi ako nakaranas na pumunta ng mall at magpadala ng pera sa mga remittance doon. Sa mga remittances doon sa mall. Hindi ako naka-experience. Ang ginagawa lang ng amo ko kapag sahod ko na, sinesend niya sa STCP ko, nag-install lang ako sa cellphone ko ng STC Pay, and then yung amo ko may STC Pay naman sila doon, so sinesend nila. So ngayon, bago na kasi STC Bank na siya. So nakauwi na ako ng Pilipinas, so hindi na ako nag-install ng STC Bank. Dati, nung nasa Saudi pa ako, ang gamit ko talaga sa pagpapadala ko, yung STC Pay. STC Pay to GCash. So, itatransfer na yung sahod ko ng amo ko sa STC Pay ko. And then, pag na-receive ko na yon, so ipapadala ko na siya sa GCash. Or di kaya sa aking bank account. So, malaking tulong na may GCash apps ka at pwede mo siyang magamit sa Saudi Arabia. So, yan lang ang sagot ko sa iyo, Kabayan. Hindi lahat ng amo sumusunod sa kontrata. Hindi lahat ng amo nagbibigay ng day off. Kung makatagpo ka ng amo na mahigpit, na
ano lang kasi yan kabayan, paswertihan lang kasi yan. Kapag mga ibang bansa tayo, paswertihan lang talaga sa amo. Kung ang amo mo na madatnan mo doon sa ibang bansa, mahigpit sila, so wala ka talagang day off. So yun lang, maraming salamat sa comment mo at sana nakatulong ako, nakakuha ka ng idea, nasagot ko ng maayos, may natutunan ka sa mga experience, sa mga sagot ko sa tanong mo. Maraming salamat sa iyong suporta at sa panonood.